So God is limitless. Tama po ba? He's limitless in power, He's limitless in everything that you can name. Pero bakit natin nagagawang malimitahan ng Diyos? Again, inuulit-ulit ko na lang po. Because we don't know Him yet that deeper. That deep sa buhay natin. Amen? Bakit po ganoon? So, let's study this one. 1 Thessalonians 5:23. Bago natin makita bakit natin nalilimitahan ng Panginoon at saang bagay. May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. Amen. So we have been sanctified in our spirit. Now we are being sanctified in our soul. Amen. So tayo po ay nililinis araw-araw ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. By the cleansing and washing of His Word. Ano ang winawash niya sa atin? Our mind. But hindi to brainwashing. Gaya na sinasabi ko po lagi. Pero nililinis niya ang ating kaisipan. Patungkol sa mga bagay-bagay na kung saan po ay naglilimita sa atin upang pagtiwalaan ng Diyos. Hallelujah. So sabi niya, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul and body, be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So kinuha ko po ang verse na ito for us to realize that we are composed of three parts sa ating pong whole being. We have a spirit, we have a soul, and we have a body. Amen. But the true us, ang sabi nga natin, we are spirit. Because sabi nga, we are dead when we are dead in spirit. So now that we are alive as born-again Christian, we believe that we are a spirit living in a body with a soul. So sabi po sa atin ng Panginoon, nakita po natin, so yung bago, yung spirit, yung soul, yung personality mo. Yung personalidad ng isang tao, hindi yan basta umusbong sa kanya. Lahat ng nakikita nyo sa bawat isa sa atin are influence of what we have learned. Influence ng ating surroundings. So may personalidad na sa atin na nabuo. Kaya mahirap minsan ang bagay na nakasanayan, mahirap siyang tigilan. Kaya nga pag addicted ka na sa drugs, bakit ang hirap tigilan? Kung mag-isa ka lang, hindi mo kaya kailangan mo ng katulong, pupunta ka pa sa rehabilitation, yung meron pang knowledge doon, hindi lang basta kaibigan mo na makakasama mo, kundi yung nakakaunawa kung paano ka napunta sa lugar na yon. You need the expert sa mga bagay po na ganoon. Amen? So yun po yung personalidad natin. So our personality, it doesn't match with the spirit that we receive sa Panginoon, mahihirapan po tayo sa paglakad natin bilang isang Kristiyano. Bakit kailan humihirap ang isang bagay? Kanina, binubuhat namin ni Sam itong speaker from there. Dalawa na kami bumubuhat niyan. Bakit nahihirapan kami? Kasi hindi tama ang aming pagbuhat. So anything in this world na hindi tama ang ating pag-handle sa lahat ng bagay, kahit hindi siya mahirap, humihirap. Kahit hindi siya mabigat, bumibigat. Because we don't know how to properly carry and handle every situation sa buhay natin. Amen? Kasalanan ba natin yun? Minsan, pwede natin sisihin kung ano yung nag-influence sa atin. But again, kahit na nag-influence sa atin, ngayong matatanda na tayo, alam natin na ang desisyon ay nasa atin. Kahit anong sabihin ko ngayon, sa inyo pa rin ang desisyon. Kahit sabihin ng pulis na huwag kang tumawid, nasa iyo pa rin ang desisyon kung gusto mong tumawid. Amen? Pero yung sasabihin niya sa iyo, it might influence you na hindi ka nga tatawid. Especially when you realize na ang sinasabi niya ay para sa iyo. Amen po ba? So nakukuha niyo na po siguro ibig ko sabihin. So the Bible is telling us things hindi para sa Panginoon, kundi para sa atin. That's why when we realize yung mga bagay na ito, kahit nahihirapan tayo, we will decide to obey the Word of God. Sabi po nung ayun, no? Gumaganon din po ang mga soul ba natin? Gumaganon din ba?
Ano ba yan? Amen? Yun ang personality natin. So, ang personality na yan, kailangan mag-line up kung ano yung sinasabi ng Spirit. Hello? Kaya nariyan kayo tuwing Sabado. Kaya narito tayo sa mga ganitong gawain. Amen? Sa Bible studies, lagi ko pong binabanggit sa inyo to. Sabi ko nga, kung marirealize lang natin na tayo ang magbe-benefit dito, hindi mo to pakakawalan. Pero pag hindi mo pa na-realize yun, tuwing pupunta tayo, tunga-aten tayo, iba ang motivation natin. Maaring hindi naman pumali ang motivation na yon, pero wala nang hihigit pa pag alam mong pakinabang sa iyo. Instinct na ng tao po yung human ang sinasabi ko sa inyo to convince you and to believe, to give importance sa mga ganitong bagay. Pag alam mong importante ang trabaho mo sa iyo, when you know that you will benefit from your work, kahit na minsan may sakit ka kahit puyat ka pa natulog, bakit ka gigising ng alas 7 ng umaga? O minsan kung hobby mo ang pagbabasketball, kahit bakit pagod ka na, itatayo ka pa rin na maaga. Kasi may pakinabang sa iyo. Amen? Minsan, nagkasakit-sakit ka na, naglalaro. Pag naglalaro ka, hindi ka napapagod. Bakit? Kasi may pakinabang, nag-i-enjoy ka doon. Andiyan pa ba tayo? Kaya po, kapag hindi nag-line up, hati ang tao. So God is concerned not only sa ating pong spirit, He's also concerned with our soul. Amen. So ito po yung sabi sa atin because He wants us to be blameless. Actually, sabi niya, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. So hindi po tayo ang gumagawa ng paglilinis ng ating sarili. Ang Diyos. Kung hindi mo siya hayaan, imomodify mo sarili mo, you cannot do that sa iyong sarili. It's only God. Amen? Kaya sabi niya, may whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Pag tinignan mo yung verse na yon, kung babalik natin ng kaunti, Kyle, ang sabi niya, be kept blameless. So hindi ikaw. Kasi ang sabi niya, may God Himself. So it's not us. It's God. Pero dahil tayo ang nililinis, siyempre tayo ang magpa-participate. Amen mo ba? Hindi niya sinabing, be kept blameless, ikaw ang gagawa nun. Hindi po. Ang gagawa ng mga kapamaraanan sa ating buhay ay ang Diyos. Pero dahil tayo ang subject, of course, involved tayo doon. Kung hindi ka magpa-participate, nakakita ka na ng bata na gusto mong paliguan. Tapos, papaliguan kita. Dito yung tubig. Diyan ka lang, lilinis ka. Hindi pwede yun. Amen? Dapat pupunta yung bata sa bathtub, doon siya maliligo. Amen po ba? So may gagawin ba yung bata? Meron. Pupunta siya kung saan dapat siya mapaliguan. Amen. In Ezekiel chapter 36 verse 26, ito po ang sabi ng Panginoon, I will give you a new heart and put a new spirit in you. So sa atin po, hindi natin binago ang ating espiritu kung hindi ibinigay ng Diyos sa atin and He made us alive in Christ. Amen? Ano sabi niya? I will remove from your heart, I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Itong flesh na to ay nakakaramdam. Yun ang ibig niya sabihin. Hindi na pusong bato, kaya wag niyo nang awitin yon. Amen? Hindi pusong bato. Tatanggalin yung pusong bato na hindi nakakaramdam kapag nagsasalita ang Panginoon. Ngayon, papalitan niya ng heart of flesh na meron ng pakiramdam sa Kanya. Amen? So, yun ang spirit na nasa atin. Doon ito na ituro ko na. When we say heart, hindi ibig sabihin yun yung puso natin dito. Heart means the one that gives you life. Amen? Tanggalin mo ang kidney, buhay ka pa. Tanggalin mo ang puso, patay ka. Kasi yun ang nagbibigay ng buhay sa atin. That's why when the Bible says, I'll give you a new heart, I will give you a new source of life. And that's His life, the very life of Christ in us. Hello? Amen? Because God is Spirit, now we are Spirit as well, so we are compatible with God.
how can you have union with someone you're not compatible with? Pwede ba mag-union ng aso at pusa? Hindi pwede, hindi compatible. Hindi rin pwede ang tao at ang kalabaw dahil hindi compatible. So for God na magkaroon union sa atin, He became man. So we will be compatible with man. Now He changed our spirit, so we will be alive in spirit, so we will be compatible with God as a spirit. That's why we can have union with God. Amen po ba? Hindi pwedeng magkaroon ng union ang hindi compatible. Kahit sa dalawang ano na lang po anong tawag doon? Charger at saka yung port. Kung hindi compatible yan, hindi yan magkakaroon ng union. Kahit pilitin mo pa. At pag pinilit mo, nagkadugtong, pero walang connection. Akala mo magkadugtong, pero dahil hindi compatible, hindi yan magkakaroon ng exchange. Hello? Amen? So nakukuha po ba natin? So now we are alive in spirit. Ganun siya ka-concern. So nakita na natin yon. Natutuo ang Diyos pagdating sa ating espiritu. And let's check out yung ating soul naman na gusto mabago ng Panginoon. Gaano ka-importante sa Kanya yon? Mark 8:36. Ang sabi po dyan, what good is for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Amen? Gaano daw, anong pakinabang? Excuse me. Anong pakinabang ng tao na kahit nasa kanya ang buong mundo, pero mawawala ang kanyang soul? How is that possible? Paano kaya yun, no? Na mawawala ang soul niya. So, ibig ba sabihin noon, siya po ay, pag namatay siya, pupunta ng impyerno? That's one ano po nila, na, ano pong tawag doon, na kanilang iniisip na katotohanan. But when you take the context of this verse, ang para sa akin, when your heart and your mind and your desire ay hindi tugma-tugma, you're still forfeiting your soul. Nakukuha po ba natin? It doesn't necessarily mean na, alam mo yun, kasi merong tao na nasa kanya ang buong yaman ng mundo, let's say, pero ang kanyang kaisipan ay hindi payapa. Amen? At ang kanyang desire sa kanyang puso ay walang kapanatagan ng loob. Hindi pa rin buo. Kasi ang spirit mo is at peace. Your soul is not. Of course, your body, ano kaya? Hindi rin yan nakakatulog na maayos. Pati ang iyong reflexes, yan, no? Kusa na lang lumalabas yan. Nanginginig ka, madami na lalabas. Why? Dahil yan ay magiging apektado. So we can see in this verse, just for you to see that God cares for your soul more than the world. Amen? Mas higit na importante ang ating mga kaluluwa sa Panginoon kaysa sa yaman ng buong mundo. 3 John 1:2. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you. All may go well with you, even as your soul is getting along well. Now, concerned ba siya sa ating physical? Opo, pinapakita sa atin. I pray that you may enjoy good health. So, nagkikare siya sa atin, spirit, soul, and body. Amen? Pero ang body, wala namang magagawa yan, susunod lang yan kung ano sasabihin ng soul. Nakuha po ba natin? At sabi siguro na iba, parang tinuro na ni Pastor, tama kayo. Ilang beses ko nang tinuro ito. Amen? Pero itong bagay na ito, ang kailangan nating maunawan at maintindihan na meron tayong partisipasyon sa nangyayari sa ating buhay. Amen? So let's see this diagram once again, o ito pong photo na ito, o image na ito. Nakikita niyo po ba? The Holy Spirit, Word of God, and direct revelation. So ang nakakatanggap po ng mga bagay na yan sa atin na malinaw sa ating espiritu. That's why when you walk by faith,
nothing is impossible. Because faith ay hindi mo nakikita. Amen. And the things that are unseen, they are, eternal. Those things that are seen are temporal. Amen? So dyan po nakikita natin the Holy Spirit, the Spirit of God, sila po ang nag-uugnay, word and direction or direct revelation. So ang Holy Spirit, o ang Spirit natin, ay nangungusap yan sa ating soul. So nasaan po ang mind of Christ? Nasa Spirit. Amen? Nasaan po yung sinasabi niyang in 1 Timothy chapter 6 ba yan? Verse 7, if I'm not mistaken, sabi niya, God did not give us the spirit of fear, but a spirit of joy, love, and a sound mind. Nasaan lahat yun? Nasa spirit natin lahat yun. The love, the joy, and the sound mind. So ngayon, ang spirit natin, siyempre, meron din tayong mind dito sa ating soul. Naunawa mo ba natin? Amen. Ngayon, sa ating pong soul, you choose what to think. Ikaw ang pipili kung ano ang iisipin mo. So, merong nag-i-influence sa atin, the spirit and the body. Yung body naman po, ito yung information from the senses. Natural, physical world. So there is what we call the spiritual realm and the physical realm. If God concerned in our physical aspect, don't you think that what God wants is kung ano yung nasa spirit realm ay dumating sa yung physical world? Palagay niyo, yun ba ang gusto niya? O hayaan ka na, bahala ka na. Kung anong gusto mo sa physical world, basta dito sa spiritual world, sa'yo na lahat. O ikaw, bahala ka na. Anyway, sa'yo naman lahat. After this, ng buhay mo dito, when you go to the spirit realm, sa mga bagay na ito, nandiyan naman lahat. Love, joy, peace, sa'yo lahat yan. So hayaan mo na muna habang nasa mundo ka. Hindi yun ang mababasa natin sa Bible. I pray that it will go well with you. Be in good health. Amen. So obviously, kung ano yung meron tayo sa spiritual realm, every spiritual blessing, ang gusto ng Panginoon ay ating maranasan sa ating pong physical world. Amen? Sabi niya nga, di ba, may your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Amen? So, obviously, ang gusto ng Panginoon, kung ano yung buhay na meron doon sa langit, ano po yung buhay kaya na meron sa langit? Kung i-generalize natin. Pwede niyo po ba sabihin sa akin? I-generalize lang natin. Yung buhay na nasa langit. On earth as it is in heaven. I-generalize ko lang po. Ang buhay sa langit ay buhay na nandun ang Diyos. Hello? Pwede bang wala ang Diyos sa langit? Hindi. Kasi sinasabi nga, yun ang kanyang kingdom. So He will reside in His kingdom because He is the King of heaven. Eh kung ang sabi niya, on earth as it is in heaven, in general term, if I may say this, God wants us to live our life here on earth na nandun ang presence niya. In general term. So kung nandun ang presence niya, para maranasan mo yung kingdom, who rules the kingdom? It's the king who provide. A good king will always provide and protect his citizen. Is he a good king? He's not only a king to us, he's also our father. Amen? So kung titignan po natin, gustong-gusto ng Diyos na tayo po ay maging maayos sa atin pong physical na kalagayan. Ngayon, kapag pinag-uusapan yung physical na kalagayan, hindi ko po tinutukoy dito na nandun lahat ang pangangailangan mo.
Hindi ko po tinutukoy dito na lahat ng pananalapi sa mundo, every time na may kailangan kang bilhin ay nandyan. Hindi ko rin po sinasabi na hindi ka na makakaranas ng mga minsan dahil sa panahon, hindi tatama sa kalagayan ng iyong katawan, magkakasakit ka. Hindi po yun ang sinasabi ko na hindi na natin mararanasan ang mga bagay na ito. Ang sinasabi ko na gusto niya, sa kingdom, merong peace. Ang gusto niya, habang ikaw ay dumadanas ng mga problema, meron ka pa rin katinuan ng kaisipan. Ang iyong ways ay kanya pa rin kapamaraanan, hindi kapamaraanan natin. Naunawaan po ba natin? Kailangan nandun pa rin yung kapayapaan. So ngayon po, dumadaan tayo sa mga bagay na kung saan, kapag meron ng mga kapagsubukan sa buhay, we tend to do things na nakikita nating the best para sa atin. Siyempre, bilang tao, I would always understand we have our limit. And God understand each and everyone's limit. Believe me, God will always understand. Amen? And He will never leave you nor forsake you. Kahit palpak pa yung decision mo sa buhay, hindi ka iiwanan ng Diyos. Yun ang guarantee niya sa atin. Pero it doesn't necessarily mean na kapag tayo ay, kahit kasama natin siya, at hindi maayos ang ating nararanasan, na yun na ang gusto niya sa buhay natin. Hindi po. We know sa ating pong mga sarili, if we limit God, or pinagkakatiwalaan pa rin natin talaga siya. Amen. That's why in Exodus my trust and confidence in God, ang ating pong confidence sa Panginoon, ating pong napag-aralan, are the outcome of our dwelling in His presence. Di po ba? So tayo po'y kailangan magkaroon ng pagtitiwala sa Panginoon. Hindi yung pinipilit na pagtitiwala. Mas masarap yung kusang lumalabas. Pag po ba instinct sa inyo, nahihirapan kayo? Kapag tayo po ay gumising sa umaga, pag instinct na sa inyo ang magdasal, hindi ka nahihirapan. Pagbukas pa lang ng iyong mata, o kaya nakahiga ka pa, Lord, salamat. Kasi nagiging instinct mo yung mga bagay na yun. They called it sometimes habit. No, pero sa akin, mas maganda yung instinct. Kapag nahulog ang ano na to, kung meron kang pakialam sa mga bagay-bagay, kung ito'y pahulog na, kung may pakialam ka, yun ang personalidad mo. Hahabulin mo ito bago bumagsak. Pero kung ang personalidad mo, wala kang pakialam, bumagsak. It depends. Amen? Kung saan mo tinitrain ang iyong sarili, yun ang nagiging ikaw. Hello? Kung tinrain natin ang ating mga sarili, especially sa atin na siyempre, kung nasa Pilipinas tayo dito, alam naman natin na iba ang buhay sa Pilipinas at iba ang buhay dito. Pagdating sa monetary, sabihin na natin, talagang mas malaki ang tinatanggap natin dito kaysa sa Pilipinas. Kaya nga minsan, magpo-for good ka na ba? Parang hindi pa. May mga bagay kasing kinokonsidera tayo. Kung kasing mas maganda doon, wala na sana tayo dito. O yung sabi sa akin, mas maganda sa Pilipinas, tapos si Lord ang nagdala sa atin dito. Kaya nandito ka ngayon kasi si Lord ang may gusto. At kapag nahirapan ka na, si Lord din ang may gusto. Kasi siya may gusto, nandito ka eh. So kung siya ang may gusto, nandito ka, at hindi masama ang mga nangyayari sa ibig mo sabihin, nagkamali si Lord. Bakit ganyan na naranasan natin? So kaya sinasabi ko lagi tayo merong partisipasyon sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Amen? Eh di lahat ng human smuggling, gusto rin ni Lord. Kasi nakarating sila doon eh. Kasi kung ayaw ni Lord, di naman sila makakarating doon. Yun po ba yun? Or we trust God when we pray. And we said, Lord, I know you will never leave me nor forsake me. I know, Lord, ikaw ang magpoprotekta sa akin sa immigration. I know, Lord, hindi ako maharap. Because I know I have future in Dubai. Eh pagdating dito,
Ganun pa rin ba ang pananampalataya mo? Or because you're seeing now the reality of life, sinasabi mo na parang hindi na kaya ni Lord. Gusto niyo pa ba? Amen? Amen? Praise God. So that's why, napaka-importante, lalo na sa atin, that we will always dwell in His presence. Hindi mo pipiliting magtiwala. Magkakaroon ka lang ng pakikipag-usap sa Kanya. Sa part ko, ito yung nakaugalian ko sa Panginoon. Lord, I know you will do something sa mga nararanasan ko. Pero alam mo naman, Lord, na yung limit ng time, yung mga ganito, Lord, alam mo naman na kailangan ko to, Lord, ganito. Pero pag hindi nangyari, Lord, I have plans. So, Lord, kung hindi ito yung mangyayari pa, I know you will also bless this plan. Hello? So, may tinitignan ka araw-araw. You're looking forward sa gagawin ng Panginoon. You're not limiting God. But there's always a law that we need to also to honor in this land. Let's say, sabihin ko na lang, may kailangan kang bayaran na utang sa bangko. Sabihin natin na ganoon. Lord, alam ko, magpo-provide ka. Let's say, ang due date mo ngayon. Hindi pa tapos yung ngayon, Lord. Natapos, walang nagbayad. Tapos nagka-problema ka. Tatanungin ko, sino may kasalanan? Ikaw? Sino may kasalanan? Ang Diyos ba? Dahil hindi siya tumugon, akala, hindi ka nilimitahan, Lord. Na, hindi mo nga nilimitahan si Lord, pero sa preference mo naman. Hindi mo naman siya, hindi ka humihingi. Dinidiktahan mo ang Diyos. You have your ways. God will always understand. God has His own ways. That's why you're always going to a negotiation. Parang ganun, pastor, nakikipag-negotiate ka sa Panginoon. Well, there's a lot of people in the Bible negotiated with God. God will never change. But His action may change. Andiyan pa ba kayo? Sino yung mamamatay na? Hindi po tanong yon sa Bible. Sino yung mamamatay na sa Bible na sinabi ni Isaiah? Hezekiah. Ang sabi niya, ang Panginoon nakikipag-usap kay Isaiah. Ang sabi niya kay Isaiah, Isaiah, sabihin mo kay Hezekiah, mamamatay na siya. Dahil ng mga anak niya. Kahihiyan ang ginawa. So pumunta si Isaiah kay Hezekiah. Sabi niya, prophet, siya ay, prophet din si Hezekiah. Hezekiah, mamamatay ka na. Anong ginawa ni Hezekiah? Lord, sa wall, Lord, di ba nagtiwala ako sa'yo? Di ba ganito ang ginawa ko? Sinabi niya talaga yon. Look at my report, Lord. Look at my testimony. Hindi ako nagkulang sa'yo. Sinunod talaga kita, Lord. Ano sabi ng Panginoon? Sabi niya sa kanya, okay, 15 more years. God changed His mind, but not His, ang kanyang pagiging Diyos. Amen. That's why, when you negotiate with God, gusto niya yon. Kasi bakit? Nagtitiwala ka, binibigay mo sa Kanya. Pero kapag dinugtungan niya ng 15 years ang buhay ni Hezekiah, bakit niya dinugtungan? Hindi na para sa iyo yon. Para sa mga Israelita to be saved. Okay, 15 more years, but you will save my people. In example ko lang po yung mga bagay na ito. Meron po mga ganong pangyayari sa Bible na makikita natin. Moses, Lord, kung hindi ka sasama sa amin, wag na. Tama ba? If your presence will not go with us, better we'll stay here. We will not go there. Ano sabi ng Panginoon? Okay, let's go. Why? Kasi makakaganda para sa kanila yung hinihingi nila. Amen? Kaya po, let's dwell in His presence. Exodus 14:14. Ito po ang sabi ng Panginoon. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace and remain at rest. So itong mga bagay na ito na naituro natin last week,
tayo pa rin po ang inaasahan ng Panginoon na magpa-participate upang sa ganon magkaroon tayo ng tinatawag nating katagumpayan sa buhay. He will fight for us. The battle is not ours, it's Lord's. Amen? The battle belongs to me, says the Lord. Lagi ko po sinasabi, Pastor, binibigay ko naman lahat sa kanya pero bakit ganito? Nararamdaman ko talaga na meron pong laban. Of course, you're in the battlefield. Hindi ka naman tinanggal ng Panginoon sa battlefield. Siyempre, bawat bomb, maririnig mo talaga ang yanig na yan. But God is saying, God will fight for you. Amen? Ikaw, ang kailangan mo lang gawin, you hold your peace and remain at rest. Mababalik ulit tayo doon. Pag ginawa mong dwelling place ang Diyos sa buhay mo, you will rest in the shadow of the Almighty. Nakikita niyo po ba ang halaga ng pag-attend ninyo? I'm convincing you. I'm encouraging you. I'm reminding you how important it is. Amen? To know more about God. Kasi po kung hindi importante ito, ako mismo, hindi nyo na makikita dito. What gives me power and encouragement and boldness to continue preaching the word? Because it's important to dwell in His presence. If not, ba't ako masasayang ng panahon kung kasayang-sayang lang to? Alam nyo bang dapat sana ngayon kami manunood ng sine na Mufasa? Bakit hindi ngayon? Kasi may church. Kung hindi ko lang talaga pinaniniwala, di wala ako dito. Pero alam ko, importante ito sa ating lahat. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, congratulations, andiyan ka. Kahit pagod na pagod tayo sa buhay natin kanina, ano man ang ginawa natin, pag nandito tayo, talaga namang ang lakas-lakas natin. Sabi ko sa'yo, kahit 10 diablo ang humarang sa'yo ngayon dyan, sabi mo, wala akong pakialam sa'yo. Ang tapang-tapang mo, ano? Pag dyan, kahit sabihin, walang pag-asa ang buhay. Anong walang pag-asa buhay ko? Because you are filled with His presence. You are overwhelmed with His power. O pagdating ng Monday, dahil di tayo nag-devotion, walang mangyari sa buhay mo. Wala ka pa ang trabaho. Oo nga, no? Bakit ganoon? Amen? Kasi kailangan indwelling tayo sa Kanya din. Amen? Sasabihin mo sa katabi mo, God will fight for you. And that's only be possible, or it's only possible under the shelter of the Most High. So paano po ang gagawin natin to keep our peace, to hold our peace? Ito po yung sabi ng Isaiah 26:3. You will guard him and keep him in perfect peace and constant peace, whose mind, sabihin natin mind. So ngayon pumapasok ang ating soul. Ito yung participation na kung saan kapag pinanatili mo ang isip mo sa salita ng Panginoon, magkakaroon ka ng kapayapaan. Those, ang sabi po niya, di ba, whose mind, both its inclination and its character is stayed on you. Yung nananatili, Panginoon, sa ang kanyang kaisipan sa iyo. Pag sinabing kaisipan, inclination, yung dependency mo sa Panginoon, nakalin ka sa Kanya at ang iyong character. Amen? At ang iyong pagkatao. Hindi lang pa may problema. Doon tayo nakalin sa Panginoon. When you are so happy, naka-incline ka pa rin sa Kanya. You're celebrating with Him. Amen? Kaya minsan po, ang iba, yung mga Kristiyano yan, puro lang ano yan, puro lang pagka okay na yan, sasabihin ng iba, magse-celebrate yan, parang wala mang Diyos. Hindi man nga makapagpasalamat eh. Mag-i-enjoy sila talaga todong-todo, pero hindi nila na-acknowledge ang Panginoon nila. Bakit kaya nila sasabi na ganoon? Because we celebrate like them. Kung anong ginagawa nila, ginagawa din natin. So, ganoon din tayo, ganyan din sila. Walang pinagkaiba. Amen. So you will guard him, ang sabi, and keep him in perfect and constant peace, whose mind. So ang ating soul composed of mind, will, and emotion. So ang ating mind ay payapa, susunod ang ating
pakiramdam. At pag tayo'y payapa at ang pakiramdam natin, ang desire natin, minsan hindi pa nakatuon doon, wala namang magdi-desire na masama para sa kanyang sarili. Wala naman sigurong nagdi-desire na, alam mo yun na, desire ko na matanggal ako bukas sa trabaho. Wala sigurong ganun. Lahat tayo nagdi-desire ng kabutihan para sa ating sarili. Amen? So kahit ang desire natin ay mabuti, kung ang ating pong kapayapaan ay wala, what is the desire? It will not give you happiness. You know what motivates you to live happily? Your desire. When your desire is good for you, you're looking forward in life. Pero yung mga tao na, alam niyo, may mga taong empty. Hindi na alam kung saan papunta ang buhay. Ang ganda ng trabaho. Boring. Nabili ko na lahat ng sapatos na gusto ko, boring pa rin. Nabili ko na lahat ng relo na gusto ko, boring pa rin. Bakit ganoon? Because those won't satisfy you. They can make you happy, but they won't satisfy you. You always wanted more. Amen? Bakit ganoon? Pag ginistayed mo sa mga material things ang iyong kaisipan, hindi ka magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Because those people whose mind stayed on God, sila po ang may tunay na kapayapaan na hindi pinipilit, kusang lumalabas. Amen? Because He commits Himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. 2 Corinthians 10:5. May natututunan po ba tayo? We demolish, sabi natin demolish, arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. So ano man daw po mga kaisipan, ano man mga argumento, o ano man suggestion, o ano man mga pretension, they're trying to pretend that set itself against the knowledge of God. Ano sabi? We take captive every thought to make it obedient to Christ. Classic example na lagi natin naririnig. Report ng doktor, terminal illness. Pag terminal, wala ka talagang magagawa. Your only hope is God. Amen? Amen? Parang ganun. Yung every thought na yon, wala kang magagawa. Ang pag-asa mo lang ay ang Diyos. So every thought that is against the Word of God, what are those thoughts? Amen? Hindi ka mahal ng Diyos. Those are kind of thoughts that set itself against the knowledge of God. Ano pa yung mga bagay na yun? Ang Diyos ay mapagparusa. O tingnan mo, kanino? Hindi ko naman sinasabing hindi totoo na nagpaparusa ang Diyos. Because evidently, merong kaparusahan binibigay ang Diyos. Pero tingnan mo kanino? Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi para sa iyo yun. Amen? Hindi natin, kaya kailangan mong alamin. You should have the knowledge of God. Kung sino siya sa buhay natin. How can you captive every thought and make it obedient in Christ kung hindi mo naman alam kung yan ang gusto ng Diyos sa'yo at hindi? Classic example, sa mga trabaho, alam ko binigay ni Lord sa akin to. Tapos pag ayaw mo na, hindi na maganda, tinatanggal ako ni Lord dito. Hindi ito talagang gusto niya. Ano, nagkamali na naman si Lord. Sabi mo sa katabi mo, ouch. Bakit po sinasabi ko sa inyo to? Because you have part in everything that happening in your life. You prayed for it. Nung maganda ang nangyayari, si Lord ang nagbigay nito. Nung hindi na maganda ang nangyayari, ayaw na ni Lord, ayaw na ako dito. Hindi ito ang gusto ni Lord sa akin. Ano ba talaga gusto ni Lord sa'yo? Gusto ni Lord sa'yo, may kapayapaan ka, nasaan ka man. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, hindi yung magandang trabaho, hindi yung maraming pananalapi, hindi lang doon nasusukat ang gusto ng Diyos sa buhay natin.
Ang gusto niya, ano man ang meron ka ngayon, payapa ang kaisipan mo. And thank you, Lord. Walang bayad. Libre. Pupunta lang ako sa iyong salita. Tatanggapin ko lang ang salita mo, Lord. Amen. Amen. Kaya pag may mga bagay po na sinasabi ang kaaway, wala nang mangyayari sa buhay mo, that's totally opposite with what God wants. I know the plans I have for you, said the Lord. A plan to prosper you, not to harm you. A plan to give you hope and a future. Taliwas na taliwas, yung mga thought na yan. Kaya pag alam mo kung sino ang Diyos na meron ka, you will always have peace sa iyong puso. Why? Because you won't limit God. Amen? So we need to negate any thought that contrary to the truth. At ako naniniwala, maraming kasinungalingan na parang totoo. Pero isa lang ang katotohanan. Si Kristo. I am the way, the truth, and the life. So pag alam mo ang katotohanan, kahit 1,000 million, trillion, zillion lies pa yan, you would be able to know. You just need to know the truth. Anything that is not in line with the truth, kahit yan pa'y magandang maganda, that's a lie. Amen? Di ba, madaling paniwalaan yung, uy, alam mo, ang ganda-ganda mo ngayon, bagay mo ang kilay mo, hindi pantay. But because someone told you, at pinaniwala ka talaga, o kahit hindi pantay, sabi, ang ganda talaga ng, bihira lang ang merong ganyan. Yung hindi pantay, pero confident ka pa rin lumabas. Bakit? Sabi kasi, ang ganda ko daw kahit hindi pantay. Why? Because you heard that thought, and you believe that thought. That's why sinasabi ng kaaway, huwag mo talagang tulungan yan, sobra na yan, kasi ganyan yan. Aba, na-validate ang emosyon mo. Na-validate ang mga reasoning mo. Oo nga, no. Ginagawa mo na yung mga bagay na yun. Proud ka pa. Hindi na in line sa salita ng Panginoon. Why? Because of all the things. But when you know who God is in your life, you will know every lies. Amen? Amen po ba? Glory to God. So, don't limit God to what our senses can perceive, and don't limit God by our resources. Our resources should show that our God is limitless. Amen? And our senses should prove that God is limitless. Nakukuha po ba natin yon? Huwag nating ilimit kung ano nakikita lang ng ating senses. Wala nang mangyayari. Huwag. Amen? Yun po ang nagpapalimit sa atin. Ang walk by sight and not by faith. So hindi ko na po palalawigin doon. And I will read one story. Pero may natututunan ba tayo? So marami tayong resources. Kapag minsan sinasabi natin, eto lang kasi yung sahod ko eh. Palagay ko ito na lang ang mangyayari sa buhay ko. You limit God. Amen? Hindi lang doon nasusukat ang kapangyarihan ng Panginoon. But I'm not saying you will not be contented with what you have. What I'm just saying is, kahit ganito ang nakikita mo, na kung marami na, at bibigyan ka pa ng Panginoon, let's move forward para makita natin. So tayo sa senses natin minsan, yung reasoning natin ang ginagamit natin. I will give you one story, just a quick one, in 2 Kings chapter 5, verse 1 to 14. I will read it, so I'll explain it, just quick, just mabilis lang po. Ang sabi diyan, now Naaman, sabi natin Naaman. Hindi naman now naman. Amen. Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master. Amen. And highly regarded. So hindi siya basta-basta. Amen. So kung napapanood natin mga movie noon, siguro ito si
barbers. Parang gano'n, no? Yung mga mapapanood natin mga movies. Si ano pa yan? Kay Eddie Garcia? FPJ na lang, sige. Yung bago, wala na kasi gano'n mga pelikula ngayon. Pasensya na po. Amen, yung mga true to life story ng mga istorya ng mga pulis, yung mga, hindi sila basta-basta, they are highly regarded. Amen, so ganito po yung position nito, because through him, the Lord had given victory to Aram. Pero hindi po natin naaralan, through him, through this Naaman. Amen, he gave victory to Aram. He was a valiant soldier, hindi po violent, valiant. Amen, soldier, but he had leprosy. Wow. So alam naman natin pagka leprosy. Amen? Let's move forward. Now band of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel. Wala pong relasyon ito sa Panginoon. Hindi siya Israelita naman. Amen? Pero ang sabi, ngayon ang Aram nakipag war. Had gone out and had taken captive a young girl from Israel. So anong pangalan niya? And she served Naaman's wife. So ito pong Israelita na babae, naging alipin para sa asawa ni Naaman. Let's continue. She said to her mistress, if only my master would see that the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Ang sabi ni yung Israelita na babae, sabi, kung alam lang ng master ko na merong isa doon na propeta sa Samaria, ay mapapagaling ang kanyang leprosy. Verse 4, Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. Pumunta siya doon sa kanya pong hari o pinagsisilbihan, and sabi niya, yung aking kasambahan, sabi niya, may nagpapagaling doon. Oh, by all means, go to the king of Aram and replied, I will send a letter to the king of Israel. So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. Verse 6, the letter that he took to the king Israel read like this, with this letter I am sending my servant Naaman to you so that you may cure him of his leprosy. Next verse, as soon as the king of Israel read the letter, he tore his robe and said, am I God? I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me and to be cured of his leprosy? See how he is trying to pick a quarrel with me. So sabi niya, pinapadala ko sa iyo ang aking sundalo na merong leprosy at pagalingin mo. Kaya sabi ng hari, ano ko, Diyos ba ako? So yan po yung context niyan. Verse 8, when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him his message. So pag tinor mo kasi ang robe mo, that means, ano po? War. Okay, so sabi, why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel. So sabi, hayaan mo si Naaman ay pumunta sa akin. In verse 9, so Naaman went with his horses and chariots, hindi po charot, chariots, and stopped at the door of Elisha's house. So pumunta siya kay Elisha. Elisha sent a messenger to say to him, go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Verse 11, but Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. So meron siyang preference. Amen? Nakukuha mo ba natin ang istorya? In verse 12, are not Abana and Parpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Amen? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in rage. Itong tao na ito na nangangailangan sa Panginoon. No, dahil naman okay siya kahit naman may leprosy siya. Okay siya, may slave siya, merong mga bahay. Pero there's something wrong with him. Amen? Sabi, pumunta siya kay Elisha dahil narinig niya, could you imagine na ikaw, soldier, na kung saan po highly regarded, tapos ikaw ay pupunta from Damascus to Israel? Hindi yun malapit. Amen? So pagdating doon,
Hindi man magpapakita si Elisha. Pinadala lang ang kanyang messenger. Sabi mo sa kanya. Pumunta pa siya doon. Sabi mo sa kanya, maghugas siya doon sa River Jordan. O sa Jordan River. Ano sabi ni ano? Sabi, hindi man lang siya pumunta. Pambihirang prophet yan. Akala ko ito yung gagawin niya. Ilalagay niya sa lahat ng spot ng aking katawan. Tapos, ipagpipray niya ako, gagaling. All of us has preference. We're praying to God, but we want God to do things on our way. Or the ways that we want it to be. Pero hindi po ganun ang Diyos. Pinapakita na sa atin sa bawat kwento. But we can negotiate with God. We might have our preference, but make it sure, when it's not happening, don't angry with Him. Nagalit ito. Hindi siya lumublob sa Jordan River. Palagay niyo po, gumaling kaya? Ano po? Hindi siya gagaling, of course. Pagbalik niya, hindi pa rin magaling. Bakit? Gaya ng isang bata, kahit gustong paliguan, kung ayaw niyang pumunta dyan, hindi yan lilinis. Kahit born again pa tayo, kahit tayo'y bago na sa Espiritu, kung ayaw mong baguhin ang laman ng iyong kaisipan patungkol sa Panginoon, walang mababago. Amen? It's always the same personality we will have. And the worst thing is, you always validate, ganito lang talaga ako. No, God is changing you. Amen? Kung sasabihin, talagang ganito ako, ano lang talaga ako, palasigaw lang ako. Born again na ako. Saan ito naiintindihan naman ni Lord John? Kasi ganito talaga ako eh. Kumusta na? Okay lang! O diba, okay lang naman sinabi ko. Pero yung attitude mo na gano'n, ayaw mong tanggapin sa sarili mo na binabago ng Panginoon because you get used to it. Komportable kang komportable doon. But that's not the personality you have in your spirit. Amen? Oh, glory to God. Sa tuloy natin, ito po yung verse 13. Naaman's servant went to him and said, My father. Wow. Pumunta siya kay Naaman. Yung servant. Yung kasambahay. If the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? Kung sinabi ng propeta daw, kung sinabi ng propeta sa'yo, lumusob ka doon, nagkasama ka, pinag-aano ka na ng Panginoon, gagawin mo ba? Siyempre, gagawin niya. Amen? Hindi na para sa kanya yon. Minsan, sabihin sa atin ng Panginoon, advise mo ang kapatid mo. Sabihin mo sa kanya, huwag siyang susuko. Hindi para sa'yo yon. Pero gagawin mo. Pero pag sa'yo na sinasabi ng Panginoon, bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo maniwala sa Panginoon? Hindi ka niya iiwan at pababayaan. Pero pag ikaw ang sinabihan, gawin mo to para sa kapatid mo, sabihin mo sa kanya, hindi ko siya iiwan at pababayaan. Kayang-kaya natin gawin. Pero pag sa atin na sinasabi ng Panginoon, anak, di kita iiwan at pababayaan, bakit parang ayaw natin maniwala? Lord, ako lang pala. Amen? Amen po ba? So how much more, sabi niya, how much more then, when He tells you, wash and be cleansed. Kung yung mga bagay na yon, hindi nga para sa'yo, gagawin mo. How much more kung para sa'yo pa? So nung na-realize niya yon, oo nga no, para sa kapakinabangan ko naman ito. So ano pong ginawa ni Naaman? So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times. At yung Jordan River, hindi po malinis na river yun. Putik. Oo nga naman. Lulublob ka ba doon sa putik? Sometimes, yung paraan ng Panginoon, it seems like hindi kayang abutin ng pangunawa natin. Amen? Kasi kung kayang abutin ng pangunawa natin, hindi mo siya kailangan. Kaya mong isipin para sa'yo. Kaya ang paraan niya, bagay na hindi mo pa minsan naiisip nga. Amen? So ano po?
Ano po nangyari sa kanya? Inilublob niya 7 times as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. May kulubot nung lumublob, unat na unat. Amen. Mamula-mula pa. Ang pisngi, parang yung mga baby na yan. A young boy. When you said young boy, pag dinidescribe ng Bible, napakagwapo. A young boy David, a young boy Joseph. Na pag na dinidescribe ng Bible, napakagwapo niya. Imaginein mo yon. Akala mo okay ka na. Pero meron pa rin sa buhay natin na gusto ng Diyos na linisin niya sa atin. Amen? At kapag lumabas yun at nahilom ng Panginoon sa buhay natin, wow, ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo. Amen? Kutis porcelana. Amen? Ayaw po nila, Lord, ng kutis porcelana. Ako na lang, Lord. Amen? Glory to God. So makikita po natin yan. Kaya po ang sabi, don't limit God. Minsan lilimitahan natin, hindi ito, mas malinis naman yon. Bakit dito ako lublob? Ang dumi-dumi dito, ba't di dito sa malinis? Diba? Hindi sinasabi ng Panginoon na literal nating kunin ang mga bagay na ito. No, sinasabi ko, may matututunan tayo dito. Minsan, hindi yung paraan na gusto natin. Kasi ang paraan na gusto natin, no risk. Minsan, gusto ng Panginoon. Pwede bang gamitin ang word na to? Opa, minsan gusto niya, tumaya ka rin sa Kanya. Sama mo naman siya. Magtiwala ka naman sa Kanya. Bet with Him. Amen? So, ang ating senses, gusto niya laging play safe. Ba't ako pupunta pa doon? Di ba mas safe to? Dito na lang ako. Pwede naman ako mag-pray sa bahay. Totoo. Hindi ko sinabing hindi. Pero walang magpapaliwanag sa iyo nito. Wala kang maririnig na mga ganito kapag ikaw lang ang nagdidebosyon. Kaya binigay sa atin ng Panginoon at least once a week. Meron tayong mga ganito. I'm not saying sa akin lang. Kung hindi sa church na to, hanap tayo ng church na may maririnig pa rin tayo. Huwag tayong titigil. Because the moment you stop, you started again. Limit God in your life. Pag wala ka na naririnig patungkol sa Kanya, hanggang dun na lang ang alam mo. Amen? That's why in Ephesians 3:20, ito po ang sabi niya, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Tandaan po natin ang sabi ng Panginoon, more than we can imagine. Meron ba kayong more than you can imagine? Aba, hindi nyo na na-imagine yon. Kasi ang na-imagine nyo hanggang doon. At ang na-imagine natin lahat, pagka na-imagine mo pa, posible pa yun sa'yo. But more than we can imagine, meaning to say, the impossible in your life. Amen? Because if you can still imagine it, even though it seems impossible, it's still possible. But more than you can imagine. Meaning, it's totally impossible for you. Hindi man sumagi nga sa isip mo. Pero alam mo, ano sabi niya? Posible daw po ba yun? Now to Him is able to do immeasurably. To do immeasurably. More than that all we ask or imagine. Saan po? According to His power. Amen? Not according to what we want. According to His power, that is, ano po? That is dead? No, that is at work. So yung kapangyarihan na yon, may ginagawa, gumagalaw sa ating buhay. Amen. Kaya yung mga imposible, nagiging posible. Sabi ng doktor, hindi
Hindi ka nagagaling. Sample lang po. Pero naniwala ka, sa latay na Kristo, ikaw magaling na. Ikaw mag-isa. Nagko-communion ka. Nire-remember mo araw-araw, Lord, by your stripe, I am healed. This is your body, Lord. Kahit tinapay pa yan ng umaga at kape. Lord, itong kape na ito symbolize your blood, oh God. Thank you, Lord. I'll drink it. I remember you. By your wounds, by your blood, I am healed. Amen. You believe. You tend to go to that kind of thought and captive every thought that is not in line with the Word of God. Amen? Hallelujah. So ano po yung power na ito na sinasabi sa atin ng Bible? Isa lang po ibibigay sa inyo. Di ko naman po kasi makukuha lahat ng mga verses sa Bible. At ang klaseng preaching na ito na yung narinig, marami kayong verses na makukuha, na aakma dito. Kasi hindi lang naman ako nagpipreach nito. Marami. Pero pag hindi nila kinuha sa Bible, tumakbo kayo. Amen? It should be the Bible, the final authority sa buhay natin. In 1 Corinthians 1:18, kaya thank you sa Panginoong Yesus. It will all boil down in the finished work of our Lord Jesus Christ. For the message of the cross, so what is the message of the cross? Ano po ang message ng cross? Sisimplihan lang natin. Si Jesus namatay para sa iyo at para sa akin. That's the message of the cross. Anong ginawa niya doon? Lahat ng ating kasalanan ay kanyang kinuha, pinalitan ng kapatawaran ng kasalanan at ang kanyang dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, sapat sa ating lahat ng kasalanan. Even the droplet of His blood. Pero hindi lang droplet ang bumuhos sa kanya. Maging sa kahuli-hulihan, the water na lumabas sa kanya, meaning wala ng blood. All His blood. Amen? He paid for our sins. He guaranteed our salvation. That's why the helmet of salvation, to protect our mind sa finished work na ito. That's the message of the cross. Ano pa message ng cross? Hindi lang yun. There's a divine exchange always. Yung kahirapan, kinuha na niya, pinalitan ng kaginhawaan. Kailan kagiginhawa? Pagpayapa ang isip mo. Hindi lahat pag nasa iyo ang lahat ng pera. Amen? Pagpayapa ang isip mo, maginhawa ka. Amen? So, ilan lang yan sa mensahe sa cross. Pero tignan po natin ito. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Amen? Kyle, pwede mo bandalhin sa John 3:17? Para makita lang natin. Perishing, tandaan niyo po ito. Sabi niya, sa mga nagpe-perish na, ito ay kamangmangan o kabaliwan sa kanila. Pinatawad na ako doon, tatanggapin ko lang, ako'y magaling na, araw-araw maniniwala ako, may mangyayari talaga sa buhay ko. Totoo yun, kahit wala akong pera, pwede akong maging masaya. Totoo yun, kahit di ko makamta ng pangarap ko, magkakaroon ako ng kapayapaan. That's all true in the message of the cross. Amen? John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. 18. So yun po yung pagpaparito niya. 18. Sige Kyle, huwag kang pa-pressure. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Those who are already condemned, they are already perishing. Amen? So in other translation, mababasa niyo diyan, whoever believes in Him will not perish. But those who did not believe in Him already perishing. Amen. So, hindi siya ang gumagawa ng kaparusahan. With this fallen world, yun ang state ng isang tao. But there is always a way out. And He already provided it. The cross. The message of the cross is foolishness to those who are perishing. To those who did not believe. Did you believe in the finished work of Jesus Christ? So this message of the cross
should not make us feel that we are perishing. Amen? Ano daw po ito? But, sabihin natin but, to us who are being saved, it is the power of God. It is the power that is at work in us. It is the power that is at work within us in Ephesians 3:20. Amen? According to His power, the message of the cross is the power of God. The moment you believe, that's true. You already have the satisfaction within you. You have already the thing or the person who can always make you content in your life. You just need to learn the secret of being content. And that secret is Him. Amen? Kaya merong kanta, the answer is Jesus. Yun yung kanta na yun. Ano? All to Him. Amen? So nakita po natin ito, the message of the cross for us is the power of God. So ano pong thought ang kailangan nasa ating kaisipan? Everything that is in the cross. You are redeemed, you are forgiven, you are loved, you are blessed. Ano man ang gusto mong sabihin, that is you in Christ. Amen? So pag sinabi na walang mangyayari sa buhay mo, that's not true. May mangyayari sa buhay mo kahit wala kang gawin, pangit nga lang. Unang lie yun, na wala nang mangyayari sa buhay mo. The truth is, lagi may nangyayari sa buhay natin. Pag hindi ka nag-inline sa Kanya, pangit ang mangyayari. Amen? Ephesians 2:20, balikan lang po natin yon. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power, according to the message of the cross, according to what He has done on the cross of Calvary. If it's this power is at work within us, you would never be imagined, or you could never be imagined kung gaano kaganda ang buhay mo. Amen? Did we learn something tonight? May palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord.